Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Martes ay matatagpuan sa mga awit 119, talatang 89 hanggang 90. No? Ito ang sinasabi. Ang salita mo, O Yahweh, di kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig matatag sa kanyang dako. Hanggang ngayon ay matatag pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon, lumalapit at nagpakumbaba sa inyo harapan upang humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang kami makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Abutin niyo po sila, O Diyos, at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Particular na po, Panginoon, ang iyong anak na si Emily Ragmat na meron pong karamdaman sa panahon ngayon. Lord, siya po iyong hawakan, pagalingin sa anumang karamdaman na meron siya ngayon, O Lord. Ibalik mo ang kanyang lakas na nawala, Panginoon. Tulungan mo siya, Panginoon, ang anak mo ito, upang makabangon sa banig ng karamdaman. Gayon din po, Panginoon, sa mga kaibigan namin na hindi ko naman sila kilala, ano ang kanilang nararanasan sa pagkakataong ito dahil sa karamdaman, abutin mo din sila, O Lord, at pagalingin upang manumbalik ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa mga lansangan. Ang mga drivers, patuloy mo silang gabayan, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Bigyan mo sila ng karunungan na magkaroon ng maayos at mapagpakumbabang pagdadrive, Panginoon, upang hindi po sila magkakaroon ng sigalot sa mga lansangan, Panginoon. Dahil marami po sa mga lansangan ay merong mga taong maiinit ang ulo. Lord, ilayo mo po ang mga anak mo sa anumang kapahamakan. Gayon din po, O Diyos, sa mga enforcer. Patuloy mo po silang ingatan, Ama. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, sa mga karamdaman, lalong-lalo na ngayon na pabago-bago ang aming panahon, Panginoon. Gayon din po ang mga kapulisan, mga armed forces, Panginoon. Tulungan mo sila. Ilayo mo sila sa anumang mga disgrasya. Patuloy mo po silang proteksyonan dahil ikaw, sila, O Diyos, ang nagbibigay proteksyon sa aming bansa, Panginoon. Pagpalain mo po silang lahat at patuloy mo silang ilayo sa anumang kapahamakan, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, sa mga kapatid naming nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mong ingatan ang bawat isa, O Lord, upang ligtas sila sa anumang kapahamakan sa ibang bansa.
Malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Kaya aliwin mo sila. Ingatan mo sila. Ilayo mo po, Panginoon, ang mga kaibigan namin ito sa mga tukso, sa mga pagsubok sa buhay, upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya dito sa bansang Pilipinas, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa sa kanila. Gayon din po, O Diyos, sa mga kaibigan namin na naroon na ma-migrate o naninirahan, Panginoon. Lord, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, lalong-lalo na sa panahon ngayon na sa ibang bansa ay nagyeyelo. Malamig ang panahon. Sila po'y ingatan mo, Panginoon, at patuloy mo po silang proteksyonan sa anumang mga karamdaman, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, sa aming mga kaibigang mga senior na naroon na nagmamigrate. Sila po iyong proteksyonan sa anumang lamig ng panahon. Pagkos, bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon. Panginoon, gayon din po, Diyos, patuloy kong nilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan dito sa Pilipinas na ang hanap buhay ay nasa mga karagatan, ang pangingisda. Patuloy mo pong ingatan sila, O Lord, sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay iyong pinahinto upang hindi sila ma-aksidente at mabigyan nila ng maayos at pangisda sila, Panginoon, ng maraming isda, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, ang aming mga kaibigang magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan sa kanilang pagsaka upang marami pong mga pananim ang kanilang maitanim, katulad ng palay, gulay, prutas at iba pa. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, O Lord. Panginoong Hesus, gayon din po aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Naalala namin, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Lord, pagpalain mo po ang iyong mga anak na ito at ilayo mo po sila sa kapahamakan kasama ng kanilang buong pamilya, Panginoon. Gayon din po ang mga nag-celebrate ng wedding anniversary. Pagpalain mo po ang mag-asawa ito at patuloy mo po silang gabayan sa araw-araw ng kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming bahagi sa banal na kasulatan ang nagpapahayag ng pagpupuri sa katapatan ng Diyos. Sinasabi sa Panaghoy, Kapitulo 3, talatang 22 hanggang 23, ang ganito: Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Dahil diyan, ano ngayon ang kahulugan ng katapatan? Ang salitang Hebreo na isinalin bilang katapatan ay nangangahulugang katatagan, pagiging matibay, katapatan. At ang kabaliktaran ng pagiging matapat ay ang pabago-bago. Nakasaad sa awit 119, 89 hanggang 90 na ang salitang o Yahweh, di kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig, matatag sa kanyang dako. Sa mga talatang ito, mga kaibigan, ay makikita natin na ang katapatan ay katumbas ng salita ng Diyos.
siya ay nagsasalita ng walang hanggang katotohanan. Kaya't ang salitang ay nanatiling totoo kahit 5 taon na ang nakaraan mula nang ito ay kanyang salitain. Siya ay tapat sa kanyang salita, mga kaibigan. Ang Panginoong Diyos ay tapat ng kanyang mga salita, sapagkat ang kanyang salita ay kapahayagan ng kanyang katangian. Ang kanyang mga pangako, mga kaibigan, ay nanatiling totoo dahil hindi siya nagbabago ayon sa Malakias 3:6. No? Makikita natin ito sa isang paglalarawan mula sa pananaw ng tao tungkol sa mag-asawang matagal ng kasal. Nang ang babae ay nakaratay na sa kanyang higaan at malapit nang pumanaw, umupo ang kanyang asawa sa kanyang tabi at hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi niya ito iniwan. No, hindi niya ito iniwan. Kahit hindi na siya nakikilala nito. Tapat siya sa pangakong kanyang binitiwan noon. Di ba? Kapag tayo ay nagmahal sa ating kapwa, sa ating pamilya, tapat tayo sa lahat ng ating sinasabi noon. Gayon din naman, ang Diyos ay nanatiling tapat sa kanyang pangako kahit tayo ay madalas na hindi nagiging tapat sa Kanya. Natutuhan nating magtiwala sa isang tao, kaibigan, no? Kapag nakikilala natin siya. Sa totoo lang, hindi natin pwedeng ipagkatiwala ang detalye ng ating impok sa bangko sa isang taong hindi naman natin kilala. Dahil hindi pa natin siya nakasama at hindi natin alam ang kanyang pagkatao. Noong hindi pa natin nakikilala ang Diyos, mga kaibigan, ay natatakot tayong magtiwala sa Kanya. Dahil hindi pa natin alam kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin. Gayunman, matutuhan nating magtiwala sa Diyos kapag kilala na natin ang kanyang katangian. Mayroong 3 paraan, mga kaibigan, upang makilala natin ang ating Panginoong Hesukristo. Una, pag-aralan ang kanyang mga salita. Pag-aralan, pagbubulay-balayan ang mga salita ng Diyos. Tingnan ang pagkilos niya sa buhay mo o sa buhay natin. Di ba? At pag-aralang makinig sa kanyang tinig. Yun ang mga 3 paraan upang tayo ay pakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, pagbubulay-bulayan ang kanyang mga salita. Tingnan ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin at pag-aralang makinig sa kanyang tinig. Kapag pinag-aralan natin, mga kaibigan, ang salita ng Diyos, may lilitaw na halimbawa. Makikita natin ang Diyos ay di nagbabago at hindi nagsisinungaling. Di tulad ng tao, no? Nagsisinungaling ang tao, pero ang Diyos, mga kaibigan, tapat siya. No? Hindi siya nagsisinungaling. Sa lahat ng kanyang mga pangako ay tinutupad niya. Matutunan din natin mula sa banal na kasulatan na hindi nabibigo ang Diyos kahit nung una pa man. Ayon sa Isaiah 51:6, siya ay laging totoo sa kanyang mga salita
kahit noon pa man sa buhay natin ng sinaunang mga Israelita. Kapag sinabi niyang gagawin niya ang isang bagay, ginagawa nga niya ito. Dahil dito, nagsisimula tayong magtiwala sa subok ng katangian ng ating Panginoong Hesukristo. Makakaasa tayo mga kaibigan na ang Diyos ay totoo sa kanyang sarili. Hindi siya nagwawakas bilang Diyos. Tandaan natin yan. Hindi siya magwawakas bilang Diyos. Hindi magwawakas ang kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat. At ang pagiging banal o ang pagiging mabuti. Napatunayan na natin sa ating mga sariling karanasan at kailanman ay hindi tayo binigo ng Diyos. Ang isang utos na laging ibinibigay ng Diyos sa mga Israelita ay alalahanin o tandaan, no? Sapagkat kung maaalala nila ang ginawa ng Diyos sa kanila, madali nilang magagawa ang magtiwala sa Diyos para sa kanilang hinaharap. Sadyang tapat nating alalahanin ang mga paraan at pag-iingat na inilaan ng Diyos sa atin noon. At ang paggawa ng journal para sa pananalangin ay makakatulong sa atin para dito. Makakatulong sa atin upang patuloy na manalangin at umasa. Kapag binabalikan natin kung paano tinugon ng Diyos ang ating mga dasal, mga kaibigan. Alam nating diringgin tayo ng Diyos kapag lumapit tayo sa Kanya upang manalangin. Ibinibigay niya ang ating mga kailangan at lagi siyang gumagawa sa lahat ng bagay para sa ating ikabubuti kapag pinagkatiwalaan natin siya sa kanyang lahat. No? Pagkatiwalaan natin siya sa kanya. Ang lahat, no? Pagkatiwala natin ang lahat. Nangangahulugan ito, mga kaibigan, na natutunan nating magtiwala sa kanyang katapatan sa hinaharap sa pamagitan ng pag-alaala sa kanyang mga katapatan sa atin noon hanggang ngayon. At natututo rin tayong magtiwala sa Panginoong Hesukristo, mga kaibigan, sa pamagitan ng pagkilala sa pagkakaiba ng kanyang tinig at ng ibang umaagaw ng ating atensyon. Sabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin ayon sa Juan 10:27. Bilang mga anak kay Kristo na, mga kaibigan, ay kailangan linangin natin ang ating kakayahan sa pakikinig sa Kanya. Siya ang nangungusap sa ating una sa pamagitan ng Kanyang mga salita. Ngunit maaari din siyang mangusap sa pamamagitan ng ibang tao, ng mga pangyayari at sa mga pamamagitan ng patunay mula sa banal na Espiritu. Roma 8:16. Habang maingat nating binabasa at pinagbubulay-bulayan ang banal na kasulatan, malimit buksan ng Espiritu o Espiritu Santo ang ating puso
sa mga talata na tinutulungan tayong angkinin at ilapat ito sa ating kasalukuyang sitwasyon. Ano man ang pinapakita, ano man ang pinapakita ng banal na Espiritu sa atin mula sa kanyang salita, ay kailangang tanggapin ng may pananampalataya bilang mensahe niya sa atin. Sapagkat, mga kaibigan, makakaroon tayo ng pagtitiwala kung aangkinin natin ang kanyang mga pangako at ilalapat ito sa ating mga buhay. Higit sa lahat ng bagay, mga kaibigan, iniibig ng Diyos sa atin ang pagpapakita ng pananampalataya ayon sa Hebreo 11, talatang 6. So ang pananampalataya ay pagtitiwala sa katangian at kayang gawin ng Diyos bago natin makita kung paano niya lutasin ang isang bagay. Nangako siya sa atin, mga kaibigan, ayon sa kanyang salita. At ang kanyang mga pangako ay nananatili. Gayunman, ang ating pagtitiwala sa kanyang katapatan ay lumalago kapag nakikita natin kung paano niya tuparin ang kanyang mga pangako. Kung paanong ang ating pagtitiwala sa isang tao ay lumalago dahil sa araw-araw na pakikipag-usap, gayon din ang ating pagtitiwala sa Diyos, mga kaibigan. Magagawa nating magtiwala sa Kanya kung kilala natin ang ating Panginoong Hesukristo. Makakaasa tayo sa Kanyang kabutihan. Kahit hindi natin maunawaan ang pangyayari, tila sumasalungat dito. Makakaasa tayo na ang plano ng Diyos sa ating mga buhay ay siyang iiral. Kagaya ng anak na nagtitiwala sa kanyang mapagmahal na ama. Pwede tayong magtiwala sa ating Ama na sa langit na lagi niyang gagawin kung ano ang tama para sa atin. Manalangin tayo. Amang banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagtuturo kung paano mapagtagumpayan ang lahat ng klase ng tukso at pandaraya ng kaaway. Dalangin ko po, Ama, at tulungan niyo po kami na sa lahat ng pagkakataon, turuan niyo po kaming mas lalong lumapit sa iyo anumang sitwasyon ng aming kinakaharap. Tulungan niyo po kami, Ama, na mapalakas at mapatatag ang aming pananampalataya. Ito po ang aming samo at dalangin sa tanging makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo at bugtong na anak at tagapagligtas ng aming kaluluwa. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.